Na naman ang Gatot Kachak ng Smart Omega. Let's see kung gagana nga ba ito o ma-extend itong series ito into game number 3. Welcome sa ating game number 2. Kami nga pala ulit ang inyong mga kasama, Burrito, Ate mo Chantel. Let's go! Oh, alam mo, pagka weekend, ito yung mga isa sa mga inaabangan ko talaga pagdating sa MPL Philippines Season 14 eh. Kung ano kaya yung mga hero na makikita na naman natin na gagamitin. Kasi sigurado tayo na pag after ng week na to, gamit na naman ang mga hero na yan pagdating sa RG. Alam mo, nagsisigawan na naman dyan sa comment section yung mga Gatot main eh, di ba? Oh. Grabe, nagagamit na naman yung gatot ko. nga, Ganyan. alam mo na yun. And diretso agad tayo para sa ating game number 2. Ito na. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ano nga sinabi kanina ni Auntie Anera? Kailangan ragasain. Ragasain. Kailangan ragasain na dito. Sakto meron ng mga river eh, rumaragasa. Talaga pa nagkataon eh. Well, speaking of river, napaka-importante na bantayan talaga yan. Early game, kung pwede mong hindi palagpasin yung kalaban para mag-long walk. Yep. Pagdating doon sa mga other areas of the lane, ay talagang mas mainam para sa inyo. And kapansin-pansin dito si Jom ay naka-basic common emblem. Yan na po ang mga bagong emblema no, para sa isang Moscow. Kasi nga naman, ayaw mo na maubusan ng mana. Kasi may hybrid regeneration din yan eh. Diba? Tsaka makikita rin natin na nung isang araw, iba yung emblem ng Joy sa isang game. Oo. Pagdating sa isang match, Yung ibang temporal. temporal. Tapos bigla naging Warcry. war cry. So, situational na po ang mga nangyayari ngayon. Tsaka depende na rin kung paano maglaro talaga ang isang player. At depende na rin dito sa mga experience kung paano magiging takbo ng ating turtle pagka, ayan. Op. Yung ikot-ikot na yan, nakakadagdag yan ng ng damage. Okay, papasok nga ba sila dito? Habang ito na ang blacklist! Andoryu ang makukuha. First blood pa rin kay Perks. So napakaganda yan kasi sakto ay pwede rin kuhanin yung turtle. Tingnan natin kung madedelay dito ng Omega na nakapwesto rin si Chaknu para magbigay ng vision para sa buong barangay. Pero maganda pa rin ito kasi si Perks ang nakakuha ng kill na yon. Hindi si FP, hindi si Haji. Pero may flicker na gagawin. Okay, so atras muna. So malinis sa pagkakakuha dito. Blacklist para sa unang turtle ng ating laban. So ito yung sinasabi natin na as much as possible, gusto mo na pagdating doon sa early, mauuna yung lineup dito ng Black para ma-speed up yung kanilang hero composition. Kasi di ba pinag-usapan natin kanina, medyo late ang lineup talaga na kanilang pinaghandaan dito. Sabi ng Blacklist, sige, natin, ragasain natin, quote-in-quote, no, mula dito kay Auntie Anera, yung gold para sa kanilang kupunan. Hindi pa ganito kalaki, hindi pa to super laki no, para sa Blacklist International. Pero magandang sign to na sila yung nakakakontrol kasi nga nakuha nila yung turtle, may additional shield din sila. So if ever na magkaroon ng team fight, at least makapapalag sila. Ito yung ginawa, nag-double lane. By the way, si Oheb sa middle lane, dinelay ni Jom kasi hindi niya muna hinit yung cart. So para medyo mapalalim at hindi siya mahihirapan na dumepensa doon sa may top lane. At speaking of top lane, makikita na nga doon si Oheb. Buhay pa rin. Pero pumasok na nga dito si Chaknu, pero si Okira ay nandun sa ilalim ng torre. Ginamit yung flicker para mapayelo doon si Oheb. Marami silang kinumit doon pero sulit kasi nga naman gold laner at ang carry ang kanilang napuruhan doon sa laban na yun. Pwede sila makaplato pero yung dalawang member, actually tatlo ng Blacklist International ay magsiswing. Big rotation from Blacklist International. Apat na. Doon yung Shield, Haji, Atoy Ara nandito na rin. Lima sila dito Pero masakit na yung mga Ghost Bursters dito ni Haji. Kitang-kita natin yun. Pero nandun pala si Ryota. Napapilit na gamitin na yung Purify. At papasok na nga dito si MP sa King. Gagamitin doon yung kanyang Shadow Kill. Habang papasok pa rin dito mga players ng Omega. Ginamit na rin dito yung Nether Realm ni Haji. 4 on box lang. Pitik para dito kay Ryota. Papasok na rin si Andoryu. At Perks sa kanila makukuha. Diretso pa. Haji ang isa. Napaganda pa para sa Smart Omega. Nakakuha sila ng kill doon. Pero naman si Lord JM ay napabayaan. Medyo malaking oras din ang nabili ng Blacklist International dun sa may top lane. Wala ng energy shield. And this time, second turtle ay pwede na rin kunin. Kaya lang hindi na rin makababa itong si Oheb kasi nga alam niya na marami nag-aantay sa kanya. Ibibigay na lang din yung may top lane doon. Probably bibigay na lang sa kanya is yung minion dito sa may middle lane para makahabol. So ginamit dito yung Spear of Destruction or Vision lang para sa side ng Omega and Blacklist International.
International makakasecure dito ng turtle. So far, ito yung second turtle na kanilang nakuha. So slowly ay tinatry nilang paliitin ang kalamangan ng Omega. Yeah, and nakita nga natin no, kahit anong mga naganap doon, no, nakakuha sila ng mga objectives. Ang problema, halamang pa rin in terms of gold dito ang Smart Omega dahil nga sa pagkakabasag ng Torres sa itaas. And yung mga kills na nakuha nila against sa Blacklist International. Ngayon si Haji ata, naku, lumabas ang elepante eh. Oo. Aray, Pero mabubuhay pa rin, nasusunog. Grabe no, naglagay ka ng yellow, pero nasusunog. Oo nga eh. Yung hero dito ng Blacklist, so more on pokes ang ginagawa dito ng Omega. Alam mo kasi kapag yung yellow hinawakan mo ng matagal sa kamay mo, Nakakapasok. nakakapasok. Tsaka eh, di ba? dumidikit. Oo nga, di ba? Nakikita na nga natin ngayon, no, may mga siyensya nang pinag-uusapan dito sa laban na to. Game number 2 at ang si Jack naman ipapasok din. Okay, mag-feed down nila dito si Lord JM. Ginamit yung penalty zone para makatakas. Habang nangyari yun, by the way, nakasira si Oheb ng Torre doon sa may top lane. So parang ito yung kanilang play din kanina. Ang kinagandahan lang is parang mas mabilis yung carry, sabihin na natin sa pag-create pagdating doon sa teamfight. So mamaya na natin makikita kung ano ba talaga mangyayari. Ginamit na yung Shadow Kill. Bulaga! Laban dito kay Jom! Hindi nakaligtas doon kasi nasalo niya yung shadow kill. Wala siyang makapitan doon eh. Pinilit niyang lumapit doon sa Torre kaya lang hindi naman sasalib sa Torre yun eh. Hindi naman sasalib yung shadow kill. Actually, iniisip lang dito ni Jom, no, baka nga naman maiwan kasi may mga instances na ganoon eh, di ba? Kapag nag-flicker ka o nag-dash ka, naiiwan doon sa area yung Hayabusa. Oo nga. So parang tinry niya na lang niya yung best Tumiming, niya oo. na tumiming kung ano ba ang maaaring paraan para makatakas sa rumaragas ang Hayabusa ni MP The King. Nagkatitigan dito si Oo. Chuck na si Perks eh. Nagulat din si Chuck. Uy, may tao pala rito. Oo. Buti na lang eh. Hindi rin naman kompleto doon ng Boss? Blacklist International. Nag-boss lang eh. Bossing. Kinuha eh. Tinanggal yung shades eh. Bossing. Ikaw ba yan? Bossing. Oh, nagkakitaan lang talaga eh, no? Oh, ito na, dahil natanggal na yung shades, alam na talaga nila ng limang players dito ng Blacklist nakapwesto sa may turtle. After the Guardian, kaya makukuha dito ng Omega yung turtle. Makapalit na dito si Lord JM at umiiting mga wala ng buhay yung mga players ng Blacklist. Pero makakakuha pa rin ng Si isang MP! kill si MP The King. May iwan nga lang doon sa mga players ng Omega. Habang top lane natin, mukhang mabibigyan na rin si Oheb at dumating na nga si Big J laban sa dalawa. Merong shield doon, pero Okir with a kill. Aba, Ukia, kamunti ka na. Si Haji rin mapapaalis. Grabe, tumatawid sila doon sa Torre. Walang pakialam ang Blacklist, ang Smart Omega. Kung gaano kalalim sila doon sa laban na yun, saktong-sakto ang pagdating ni Big J para lang luminis doon sa mga naging team fight from 2-5 to 3-1. Mabilisan lang ang pagkuha dito ng Smart Omega. Oh, grabe yung talon din ni Chuck, no? Ganda eh. Napalayo yung mga players ng Blacklist. May kita natin yan sa ating Infinix Instant Replay. Yan, napakaganda ng timing. Hindi na natin naabutan yung Avatar of the Guardian, pero ang ganda rin naman ng counter-engagement na ginawa dito ng Blacklist International. Tumama yung Numinum Blast, kaya lang ang problema, napabayaan nila si Megumi doon sa itaas. Kasi sa mga nakakalam, yung JJK kasi, si Megumi yan eh. Di ba? Okay. Oo, yan, oo. So, kailangan ingatan si Megumi. Si Megumi. Si Megumi ang susi. Ayan, hindi ko na lang i-spoil yung JJK. Oo, susubukan mo. Anyway. Ano na? Blacklist International, depensa din. Atoy R ay nandun. At, Uy! Meron ni Zone nahuli si Ukir. Meron passive. Pero yung alam tinaman na rin yung Domino Blast. Sa likod. Pero yung passive dito si Haji after that Nether Realm. Pero magkakaroon ng free hit. Magkakaroon ng crowd control tayo sa side ng Omega. MP The King ay makukuha na rin habang si Jones sa ilalim ng Torre. Free hit pa. Double kill kay Haji, nahabol dito ng tatlong players ng Omega. Nagkagulo-gulo sila dito. Atoy R, humahabol pa rin si Haji. Pinipilit na makaalpas doon sa ginagawang paghabol dito ni Andoryu. Ang tanong, makakatakas ba siya? Pwede siyang hawakan dito. Mapapa-TP out na rin itong si Haji. At ang unang lord ng laban na ito ay sisimulan na nga ng Smart Omega. Uy, masakit na yung mga pitik dito ni Haji. Ilang pokes pa niya yan. Pwede nga humabol yata dito pero hindi na pahabulin pa ng Omega dahil Lord ay mapupunta sa barangay. Grabe, napakabilis ng nagiging ganap dito ng Smart Omega. Kanina parang napansin natin, first 5 minutes ng laban na ito ay lamang ang Blacklist International. Isang biglaan lang kasi yung first and second nakuha ng first and second turtle ay nakuha dito ng Blacklist. Pero isang mabilisan lang, nabawi kagad ng Smart Omega ang kalamangan na yun. Tapos unti-unti na rin nakakapondo itong si Jome ng kanyang mga items, including itong Demon Hunter Sword, pang-kill talaga sa mga makukunat at na frontliners dito ng Blacklist. Pero kung titignan mo din yung lineup ng Blacklist, lalo na yung nangyari sa may bottom lane kanina, alam mo yung pinaka-potential Yeah. nung kanilang lineup, yung layering of skills, yun yung pinaka-importante ngayon
First Lord pa lang naman ng ating laban march in yan sa may bottom lane. Siguro pwedeng hatak muna ni Haji or kung sino na lang mauuna na magkakaroon ng crowd control para dito sa Blacklist. Tapos didiinin ng Netherrealm. So Torres sa gitna ay masira dito ng Smart Omega. Okay, meron pang mga aura itong mga tore, yung mga base turrets at tumabog na nga yung pasok si Jack Mamba. Pero may penalty zone para din sa the Blacklist. Tsaka nung makukuha, napakaganda naman. Nanumin ng blast. Kaya naman si Ryota magiging target nila. Mahahabol ba dito na sa the Blacklist? Pero si Pat, double kill para dito kay Oheb. Atras muna sila dito. Pwede mag-run down ang Blacklist International. Magiging matagumpay ang pagdepensa nila doon sa mga natitirang base turrets ng Blacklist International. Hindi na, sabihin natin, hindi fully na-maximize ng Smart Omega yung Lord na yun. But still, nabasag nila lahat ng mga first and second. And makikita natin na sa body language ngayon ng galawan ng Smart Omega na masaya na sila sa mga nakuha nila. Oo nga eh. So parang ano muna to, i-flow muna ulit nila yung minion wave. Probably ay mag-aantay sila ng susunod na Lord, no? Parang yun yung advisable kasi grabe na rin yung counter-engage na pwedeng gawin dito ng Blacklist. Oo nga eh. Tsaka humahapdi na rin itong si Haji. Kung papansinin natin, naka-glowing one din to, Enchanted Talisman. And alam mo naman, may multiplier, di ba? Yung mga pokes na meron ang isang Tumatalsik. Tumatalsik, di ba? At tsaka nagbabounce kasi yun eh. Pag mas marami kayo, mas makati yung damage. Oo, tsaka mas magiging madami din yung stacks niya. Oo, yung So, stacks. mas may bilis din siya na mabuhay pagdating doon sa kanyang hero. So, ito na naman tayo. 12 minutes or 11 minutes sa ating game. Magkakatitigan na lang muna ulit ang ating mga players para dito sa ating game. So far, pinakamataas na gold is si Jome and even Andorio. Andorio tapos next si Jome. Oo, ang yayaman ng Smart Omega dito. Ay! And speaking of the damage, Ito na yung sinabi mo. pinag-usapan natin kanina, si Haji, magigets mo rin kasi nga yung multiplier no, mula doon sa mga pokes na meron siya. And kailangan na lang matranslate ito ng Blacklist International into a kill. Though nakakadalawa na naman itong si Haji, pero kailangan pa kasi dagdagan. Kailangan pa ng added reinforcement din ang Blacklist International, lalo na sa engagement. Kasi meron na silang kit eh. May pang-extended team fight na sila eh, di ba? Oh, pero ito pagka nagkaroon na magandang setup play para sa Blacklist International, meron silang taga-shred eh. Oo. Medyo may item na rin dito si Oheb. And meron tayong closer look at Gatot Kachak. Oo nga, no? 67% win rate doon sa tatlong laban na ginamit ito ni Chak Mamba. And yung mga statistics na nakita natin, magre-reflect talaga at kumbaga, yun yung nagiging definisyon na napapagana talaga itong Gatot Kache, no? Oh, tsaka yung average down assist is 9.67. Grabe. So hindi pa outlier tong game na to kasi currently at 8. So tingnan natin kung matatagdagan pa yan. Pero si Chak doon ay gagamitin na nga yung kanyang Avatar of the Guardian. Is this the sign Burrito na pwede mag-counterplay ang Blacklist pero pauuna pa rin ang side ng Omega. Ginamit na yung Netherrealm habang si Chak nandun na sa mga gilid. Ginamit na dito yung Dominant Blast at makukuha pa nga ng Blacklist. Dito yung Lord Andorio, mapatay na rin nila. Doon sa gitna, isama na rin si Okir dahil 5 players ng Blacklist na nandito para mag-break ng code. Apat ang napatumba ng mga agents. Medyo mahaba-haba yung death timer. 70 seconds para kay Atoy R. Pwede madalin ito ng mga agents. Ngayon, sasalubong na rin si Perks. Bumili na rin ang Wind of Nature itong si Oheb. This is it. Pansit na nga ba para sa kumula ng Blacklist International? Parang endable yata kasi meron ka isang card, tapos meron ka isang buong minion at hindi pa makakatak doon. Sa may gilid, napatay na rin si Chakno. At kita pa nga